Kasi nandito na rin ako eh. Yeah. Pero attorney yan siguro isa sa mga dapat asikasuhin ng gobyerno ngayon eh. Lumalala. Kasi ang dami ng problema. Actually, yung kanina, tinatakil ko din tungkol sa impeachment, pero nakakatuwa naman yung balita nyo. Good news yan. Hindi na matutuloy. Yun nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang daming problema yung impeachment pang aatupagin ninyo. So take note, yung mga tagahanga na mga naghain ng impeachment, alam nyo na. Ayan. Kasi si dating Senador De Lima, di ba? Abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Na hindi ko naman malaman kung bakit kasi separate naman ang judiciary sa executive. Parang sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pagka-acquit niya. Hindi naman yung tirado ng ali, no? Okay. Anyway, alam mo, nagtataka ako. Nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang nag-press con, nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko nasasakta na sila sa mga batikos. Ayun. Oo. Ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos, pinapaimbestigahan nila sa NBI. Opo. Alam nyo po, mga kagalang-galang na mga miyembro at chair ng Quadcom, at kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat kayo po ay kung ano-anong pinagagagawa nyo nambabastos kayo ng witness. Nambubuli kayo. Sinisigawan nyo ang mga tao roon. Pinapahiya ninyo. Plus, inaabuso nyo yung contempt powers nyo. Ang ginawa nyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque. Di ba? Puro kabastusan kayo Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisihin dyan kundi kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, kasalanan nyo yan. Kamoting kahoy kayo may ulan pa ito nyo Alam nyo, may PR yung mga yan kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking, Opo. Pero nakatrabaho ko itong PR lang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Kayo daw? Hindi, yung PR, yung mga sa social media lumalabas laban sa Quadcom. Early on pa to Okay po. Nung katatapos ko lang humarap nung kay Cassie Leong, nung pinipigil nila akong kausapin yung kliyente ko. Kita yung kagaguhan yan, di ba? Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan Kakala na bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagpapalakpakan yung mga tao. Nabibuisit sa inyo. Sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. So, nagtawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi ko sa kanya, di wala daw. Sabi niya, paano kami mag-troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Wala na ng pogo Kahit yung pogo ni Remulla sa Cavite, wala na, di ba? Dinat na sa dyaryo Sinarhan na as of November 30. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala ng pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Bakit ang dami? Sapagkat galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo. Alam niyo yung promo, parang produkto yan, yung Quadcom parang produkto. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kumbaga, they will not buy it. Hindi nila paniniwalaan. Example, ang produkto ko, ice cream, chocolate, masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito, chocolate ice cream. Hindi pwede. At yung tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Meron bang tao hindi mahilig sa chocolate? Wala akong kilala actually. Yeah. Lalo na ice cream. Di ba may kanta pa nga sa Sesame Street, yung everyone likes ice cream. Yes, indeed we do.
Everyone likes ice cream, I do you? Oh, Diba? yeah. Search the whole world over, search the oceans far, but everyone likes ice cream no matter who they are. Oh, di ba? Diba si attorney batibo talaga? Sesame Street. Sesame Street, Wala pang yeah. patibot nung... Wala pa. Later part. Sasabihin ko bata ako kasi hindi ko masabi talaga nung maliit pa ako eh. Opo. Kasi inaccurate, fake news, maliit pa ako eh. Anyway, kung ang Yun na. produkto ko ay ipis juice, Ayaw po. di ba? O katas ng alupihan. Promote ko yan, gagastos ako kahit 1 bilyon ang gastusin ko. Oy, ipis juice, masarap Sus, ito. Mariosep. Inom yan. Sa pangalan pa lang talo na. Katas ng ipis. Oh my God. Ngayon, kahit sabihin mong this is special sauce, pag nakita ingredients, ipis. Sinong kakain o alupihan o di ba, ulalo? Anak naman kayo. Kaya yung kwan, di ba, nagtataka sila? Yung infant food na wala bigla, walang bumili. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, ha? Milupa. Milupa, di ba alam mo yun? Yung infant food yun eh. Ang treatment niya, Milupa, M-I-L-U-P-A, Milupa. Naisip ng mga tao, naku, wag yan, Milupa yan. Bipakain ko sa anak ko. Nawala yun, nalugi. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Hindi lang title, maganda Quadcom. Bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, si Barbers, si Paduano, si Luistro, si Adyong, si yung buhok na nakangiwi. Yung nagkasama ni Delima nag-file. Ang tawag doon magkasama sila ni Delima at saka yung paring adik, nget power pa ang tawag doon. At saka nagagalit si Barber, sinatawag daw yung mga miyembro na pangit. Hindi po yun ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Ano gusto nyong sabihin namin? Maganda si Luistro. Di sinungaling kami. Pati na. Katotohanan sinasabi, magagalit ka. Pagpihira ka naman. Ano sabihin kong pogi si Abante, sinungaling ako. Pero attorney, medyo mileage na naman ginagawa mo. Libre Bakit? na naman sila. Ayan, hindi kailangan i-discuss sila. I-discuss mo talaga Kaya, parang Robert, Barbers, hindi pwedeng hindi kayo i-discuss. Ngayon, huwag mong tatakutin na papaimbestigo mo sa NBI. Hindi pwede yun. You're sending a chilling effect na hindi na babatay sa ating saligang batas. Kung may violation, again, parang sinasabi ni Pangulong Duterte, if you have the evidence, then file it in court. Kung tingin nyo may libel, cyber libel, o whatever ang krimen, file it in court. Pero wag yung tinatakot nyo, hindi po maganda ang epekto nananakot kayo, nang bubuli kayo pangit po ang dating sa mga mamamayan. Ayun, ganun pala Kaya yung sinasabi nyong dapat walang malis. Alam nyo, sir, sa batas, kung ikaw ay public figure, you have to prove malice. Dapat ikaw ang mag-prove. Kung private person ang nilibel, malice is presumed. Ngayon, kung ikaw ay public figure, na ang onus probandi ng existence of malice ay nasa sa inyo at mahirap pong patunayan niya kung ikaw ay public figure. Yung sinasabi niya, na dapat daw ang criticism ay tungkol sa pag-discharge sila ng public function nila. Napakalawak po ng definition niya. Pag kinikriticize namin si Luistro na mali-mali yung kanyang legal opinion, that pertains to the discharge of her functions as a lawmaker. Pag niloloko namin si Dan Fernandez na mali-mali ang batas at mali-mali ang English, kasama po yun sa pag-discharge niya ng functions niya sa House of Representatives as a lawmaker. Kasi lahat ng sinasabi niya are off record. Nandun yung recorded yun sa journals ng House of Representatives. Pwede kang humingi ng transcript noon. Mababasa mo yung mga maling English niya roon. So, kasama po yun. Napakalaki ng latitude ng batas for criticism of public officials. Kasi pag sinisikil mo ang mga mamamayan na pumuna, dyan lalaganap ang mga abuso. Walang nagkokontrol. The bar of public opinion is always the last resort kasi ang mamamayan ang
Lahat tayo collectively, tayo ang may sovereign power, tayo ang may kapangyarihan pagdating ng eleksyon.